Ngayon po, naalam na natin how to bet, no? Meron po akong ituturo sa inyo na bagong mga indicators sa chart na ginagamit natin at bagong klasing play, no, mga titos and titas. Kung napanood nyo na po yung practical charting, yun yung basic natin, no? Yung basic support and resistance, moving averages, no? So, dapat po magagamit nyo rin yung practical charting sa pagtitrade po ng futures, ha, mga titos and titas. But this particular indicator that I will share with you today is effective. Very effective, no? For me, very effective sa futures, no? So hindi ko po ito ginagamit sa spot, hindi ko siya pag sumisilip ako ng chart, basic lang yung ginagamit natin, ano, pagka nasa live tayo. Pero pag nagfi-futures ako, isa po ito sa ginagamit natin, itong especially if we want to do yung rotation play, ibig sabihin po yung lagari, no? Yung tawag natin yung lagari na play. Pagkatapos mo mag-sell, mag-TP ng long, sasabayan mo ng pasok ng short, no? Ito po 'yon, no? Ang ginagamit po natin is 15-minute time frame para magtingin ng direction lang ng coin. Okay po, no? So, hinahanap natin yung sideways movement ng coin. Okay, kaya para makapag-rotate po tayo, no? So, once po na meron na tayong nakitang sideways movement, ia-apply natin tong dalawang indicator na to na bago. RSI swing and yung VWAP. Okay po, no? So, ano po yung RSI swing, no? Yung RSI swing po is an indicator na nagsasabi sa inyo when will the price swing. Diba? Kung halimbawa po uptrend 'yan, pag lumabas po yung indicator na 'yon, most likely malapit nang mag-correct, malapit na mag-rotate, mga titos and titas. O, di ba? Yan yung RSI swing. Pero, yung RSI swing na yan, hindi yan reliable 100% like any other indicators, no? Pero kung i-combine mo with other indicators, dadalawahin mo siya, tatatluhin mo siya, aapatin mo, nagkakaroon ka ng conviction do sa trade, no? So, kino-combine po natin yung RSI swing sa VWAP or yung volume weighted average price na indicator. Okay, ano po yung VWAP? Yung VWAP po, ito. Okay, papakita ko na po sa inyo yung chart muna, no? Yung VWAP po, yung blue lines natin na yan, tatlong blue line po, no, ay particularly custom those lines, no, into blue lahat. Okay, kasi favorite color ko po yung blue eh. Joke lang. So, once na nakakita tayo ng sideways pattern, no, makikita nyo po kasi yan doon sa RSI, sa VWAP niya, yung mga blue lines po na yan, eh, no? Yung volume weighted average price, kino-compute niya po yung volume ng trades, yung dami ng trade sa particular time frame, sa particular time frame at sa particular price. Okay po. Kaya po nagkakaroon siya ng averaging, no? Gumuguhit po 'yan. Kumpara dun sa mga moving averages, no? Ang moving averages po kasi ina-average siya lang yung galaw eh. Ito po pati yung volume sinasama niya. Okay? So ito pong VWAP nagiging nag-a-act as magnet ng presyo. Kasi price always wants to stay within the VWAP, no? Doon lang po siya sa loob naglalaro kasi yan nga yung average eh, no? So kaya nagiging magnet. So usually po ang ginagawa natin, yung RSI swing, ito naman yung RSI swing, yung kulay green po, no? Yung kulay green and red, no? Yung green and red, no? Pag lumabas na po yung RSI swing na yan, okay? And then yung price is nandoon sa ibaba, no? Sa ibaba nung
VWAP natin, VWAP line natin, ibig sabihin, pwede na tayo mag-entry ng long. Okay. Pag nag-long po kayo dito, mga titos and titas, no? Makikita nyo to galing dun sa taas, bumaba, dumikit dun sa kulay blue, no? Makikita mo, nagiging support siya. Kasi yan yung average price no? So, pag nasa baba na po yung price, tapos may RSI swing ka, so dalawa na yung indicator mo, may conviction ka na to enter long. So, ibig sabihin, based dun sa rule natin, pasok, $200. Yan, okay. Ngayon, inaantay mo ngayon, ano? Inaantay mo na mag-confirm pa, no? Isa pong pwedeng confirmation na gamitin nyo, MACD, no? MACD, let's say, nasa taas yung blue. Uy, nasa taas na yung blue, 3 confirmation na to. Pasok, another $200. Yan. So, pagpasok, naka $400 ka na, 3 na yung confirmation mo, mga titos and titas, you can TP when happy. Yan po ang rule natin. Pag umakyat, may 20%, 30%, 40% ka, TP. Okay? Or pwede rin, ako po, ginagawa ko, partially nagtitp ako, let's say 50%. TP muna ako, 50%. And then the rest, pwede kong antayin, lalo na kung nakikita ko na maganda pa yung takbo. No? And then, pag na-touch na po yung kulay blue, yung pinakataas na blue, dito na ako nagko-close ng position. Okay? Pag na-touch na po yan, hanggang dyan lang ako. Okay? Okay na ako dyan, happy na ako, close all position. Okay, so magpa-partial ako sa 20, 40%, tapos close all position pagdating doon sa blue. Sa dulo na blue. No? Kung umakyat pa, okay lang. It's not my trade anymore. No? So pag close ko po ng position dyan, mga titos and titas, pag maganda yung signal, may RSI swing ako, yung MACD ko, pababa, no? Or stochastic RSI or RSI ko, nasa baba pa, pwede ako mag-short. No? Pero pag hindi ako comfortable, okay lang. Okay lang. Okay lang po, no? So, pero pwede kayo mag-short dyan. So, usually, ako ginagawa ko para lang magkaroon ng confidence, ayun. So, next RSI swing, doon ako papasok. Short ulit, no? Naka-ready na ako mag-short dyan sa next RSI swing. Yung kulay red po na yan, no? Mga titos and titas. Yan, nakikita nyo. Ready na ako dyan. Oops. Pwede na sumok pa ng short kasi nasa labas na siya nung VWAP, mamagnetin yan. Didikit yan dyan, no? Another $200 may RSI swing, no? Mga titos and titas. Tapos nasa taas ng VWAP, okay yan. No? Parang 2 indicator ka na. Pag cross nung MACD, ayun, another $200. Add ulit ng $200. Lag. TP when happy, partial, tapos pwedeng yung susunod po ulit, no, pwedeng mag-long. So, rotation play ang tawag dyan. No? Pag close mo ng short, pwede ka na pumasok ng long. Diba? Or pwede ka mag-abang na ulit ng long. No? As long as the price is trading within this VWAP lines. No? VWAP lines. So, yan lang po yung ginagamit natin. Diba? Ang dali lang. Kaya hindi tayo naliliquidate. No? Bakit po? No? Bibigyan ko kayo na example. For example, dito pumasok po kayo ng long. Nakikita niyo po yan. Let's say dyan, pasok kayo ng long. Kasi sabi ni Tito, nasa loob ng VWAP. Nasa blue. Yan, dito, pasok ka dito ng long. Tapos bumagsak, lalaglag. Kasi minsan nagtitrade talaga below Tingnan niyo po, bumabalik Diba? Balik ulit. Halimbawa po ito, nalaglag ulit. Uy, nalaglag na naman. Diba? Pero bumabalik Ayu. Lagi siyang bumabalik. Lagi po siyang bumabalik dun. No? So, pag bumalik po yan, halos break even ka or may lugi ka ng konti, no? Pero, makakalabas ka ng buhay. May galos ng konti. Kasi, you are buying near dun sa area ng VWAP. No? Nandyan ka lang. Wag na po kayong lumalayo dyan. Pag malayo dyan, wag na kayong bibili. Wag na kayong mag-open ng position pag malayo dun sa VWAP. No? So, ganun lang po ang basa natin. No? Pag nasa baba po yung price, okay, ibig sabihin, nasa baba ng nakatambay dun sa, yung price, nasa baba ng VWAP, no? Ito po, no? Long lang. Hanap lang kayo ng long. Huwag kayong mag-short dito kasi mamagnetin to Diba? So, palong lang tayo ng palong.
No? So, pagka nasa taas naman po, similarly, nasa taas yung price, short naman ang hinahanap natin. Short naman po hinahanap natin. Diba? Short lang kayo, wag kayo maglo-long dito dahil mauubos kayo dyan. Kasi mamagnetin yung presyo. Diba po? So, ganyan lang po ang gamit. So, napakasimpleng indicator, no, mga titos and titas. And as long as you are buying near the VWAP or opening your position near the VWAP, naka-cross po yung inyong leverage, bihira kayo maliliquidate. Not unless, pinaka-liquidation mo na lang po dyan, no, mga titos and titas, kapag ka po merong major move si Bitcoin. Katulad nung nangyari nung bumagsak siya from 20 to 17,000, di ba? Yung major liquidation, yung dire-diretso na yon, doon. Medyo madadali ka doon, ano? Pero, yun naman, bihirang nangyayari talaga, no? Hindi po laging may ganun, eh. No? Sa katulad po nito, no? Katulad po nito. No? So, kung nakalong kayo dito, halimbawa, dito po, short kayo dito, pumasok kayo, di ba? Umakyat po yan, okay? Tapos, bumalik ulit doon sa VWAP. May lugi kayong konti, pero you have to cut. No, you have to cut, no, mga titos and titas. So you mix with the other indicators, MACD, RSI swing, pwede nyo pong gamitin to. But you're going to use VWAP and RSI swing as your major indicator. So pwede nyo gamitin stocks, additional confirmation, MACD, additional confirmation, no, mga titos and titas. So lahat po ng ibang mga confirmation, mga iba pa tinuro sa practical charting, ha. And ito, please take note of this, no, mga titos and titas. Ito pong VWAP, okay? Nagre-reset po ito, no? Nagre-reset ito. Anong oras nagre-reset? 8 a.m. Philippine time. Nagke-create po ng bagong line yan. Kaya mostly pag 8 a.m., no, huwag ka muna magte-trade. Antayin mo muna mag-form yung VWAP. Kasi po ito po, no, yung mga ganito pong maninipis na VWAP, 'di ba? Umakyat po, no? Usually 8 a.m. yan. No, nagre-reset yan po. Yung mga reset na yan, mga ipit na yan, nagre-reset siya. So, pag nag-reset, so halos magkakadikit yan, wala ka pang makikitang trade using this strategy, using this rotation play. Walang rotation play using VWAP. No, pagka 8 a.m. So, antay na bumuka yung VWAP, tsaka tayo maghahanap ng entry for rotation play. Diba? Simple lang, ha, mga titos and titas, no? So, mamaya, I'll show you more examples pagdating sa chart, ha. Next po, another technique na ginagamit natin is continuation play. So, after rotation, okay, pag rotation, ibig sabihin sideways yung movements, di ba? Continuation play, similar po sa, kasi sa futures talagang 15-minute lang yung ginagamit natin na time frame, no? So, ang pwede nyo pong gawin, mga titos and titas, sa continuation play is use again 15-minute time frame. No? Use 15-minute time frame. Identify swing high and swing low using Fibonacci. No? So, kung kayo naman po ay nag-attend ng Elliott Wave, mga titos and titas. Kaya po yun yung mga prerequisite, ha, ng courses natin, ng webinar natin. Kung nag-attend naman po kayo ng Elliott Wave, tinuro din po doon yung Fibonacci. Okay po? Kaya hindi na po natin uulitin dito sa futures webinar yan, no? So, dapat po marunong na kayo gumamit ng Elliott Wave. Okay. Identify swing high and swing low using Fibonacci. Okay. Stochastic RSI should be at the oversold level. Okay. And syempre, close when stochastic RSI is at overbought level. So, papakita ko po sa inyo example. No? So, ito po, hindi ka naman gumagamit ng VWAP. Ito po, yung simpleng, ang hinahanap mo naman dito, may trend na siya. No? So, pag may trend na, syempre, hindi ka na pwede mag-rotation play. Kasi hindi na siya nagsuswing within the VWAP. No? Nakalabas na po yan sa VWAP. So, para makapasok po, no, nag-identify ka ng trend, ito, katulad po itong particular na to, no, para makapasok po kayo, no, mga titos and titas, dun sa correction, aabangan natin yung correction, mga titos and titas. No, so,
Para makita nyo yung correction, you have to identify yung swing high, swing low using Fibonacci retracement. You have to plot it from the lowest point to the highest point. Okay? Tapos bubuka yung Fibonacci. No? Makikita nyo po ito. No? Yung tatlong orange line or white line sa akin, particular dito sa chart na to. No? Yan po yung Fibonacci extension 38.2, 50% at saka 618. No? Yan po yung Fibonacci extension. Usually, dyan po tumatama. No? Dyan po tumatama yung price kapag ka magko-correct siya. Okay po. So, dyan kayo sasalok. Dyan ka ngayon papasok. So, pagpasok mo, long, okay, syempre, TP when happy. Yun lang naman eh. No? Or, and to add conviction po do sa trade po ninyo, to add conviction sa trade ninyo, stochastic RSI naman. No? So, nakita mo sa Fibonacci mo, 50%. Pwede na dyan. Pwede rin mag-61 yan, ha? Pero titignan mo yung stochastic RSI. Pag nasa baba na po ito, pwede ka nang pumasok dito. Let's say, for example, $200, 50% nung taya mo. 200, pasok. No, pasok ka dyan. Mga titos and titas. Pwede na yan. Kasi nasa baba na to. Kung bumaba pa po yan, okay, dito sa 618, pwede ka pa ulit magdagdag. Another $200. Basta nasa baba pa rin to. Diba? Mga titos and titas. So, pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Ngayon, kung hindi na bumaba, umakyat na, kumambyo na po ito, yung second candle, or itong mga candles dito, pwede na ulit kayo magdagdag. Bakit? Ibig sabihin, tama kayo, magbabounce na po. No? Magbabounce na yan, tatalbog na yan, most likely, kasi nasa ka-oversold yung stochastic RSI eh. Diba? So, pwede kayo mag-take ng profit pagka nasa taas na yung stochastic RSI. Pwede ka na mag-TP dyan. Okay? Or, again, TP when happy. Diba? TP when happy. Yun naman po lagi. So, yan pong dalawang concept na yan, pwede nyong gamitin, ha? Pwede nyo pong gamitin when trading yung futures. No, mga titos and titas. Itong continuation play, mas madali po itong gamitin pagka puro long lang, pag puro paakyat. Pag pababa kasi medyo challenging, mahirap i-plot, no? For me, hindi ko pa siya nasusubukan sa pababa, no? So, coupled with some of the techniques that we shared sa practical charting, mga titos and titas, no? Pwede ka mag-bounce play, no? Pwede rin po kayo mag-ganon, no? Pag naiiwan yung EMA. So, pwedeng, yun iba na yun eh. Practical charting lang, solve na kayo doon, ano, mga titos and titas. Ito, panibagong technique talaga. What I usually use is yung VWAP, no? Yung rotation play. Lagari. No? Mas madalas po ginagamit ko lagari. Pag nakikita ko yon, so yun. Puro lagari lang. Plus combination, minsan nagko-combine tayo nung natutunan natin, yung tinuro natin sa practical charting. No? Pag naiiwan si Emma, yung mga lines, no? So yun po. Pero ang laking bagay sa akin ng VWAP, no? So, kung continuation play, madalang ko po itong gamitin, ha? So, para lang po alam niyo, no? Pagka wala na akong makitang rotation, wala. Hahanap ako ng continuation. Kasi most likely, paakyat yun. Paakyat po yun, no? Mga titos and titas. So, yan po dalawa na yan, magagamit nyo kapag ka po kayo ay magte-trade. I'll show you more samples. Okay. Mga titos and titas.